Isang napakagandang umaga po sa ating lahat. Mayroon din po akong mahalagang pahayag ngayong umagang ito. At alam ko po na marapat na kayo bilang naglilingkod sa ating lokal na pamahalaan, lokal at national, ay maging informed. Una po ay nais kong bigyang linaw ang mga alegasyong nakasaad sa House Resolution number 1657 na ipinanukala ni Honorable Erwin Tulfo patungkol sa biniling brand new at imported fleet of heavy equipments ng City Government of Tayabas. Sapagkat may mga kumakalat na po na maling impormasyon, marapat na kayo mismo ang makaalam ng tunay na information sapagkat ang mga kumakalat po sa social media o kung saan man, kalimitan ay distorted. Ano po? Magalang ko pong ipinapahayag ang aking kahandaan upang sagutin sa abot ng aking kaalaman at kakayanan ang mga nasabing aligasyon. Upang ituwid ang mga maling impormasyon. Ipinagpapauna ko na po na ang pinag-uusapang proyekto ay masusing pinag-aralan, dumaan at tumalima sa mga prosesong hinihingi ng mga kinakaukulang ahensya ng pamahalaan. Naging bukas po ito sa publiko sa pamamagitan ng mga isinagawang pagdinig ng sangguniang panglungsod at napapanahong pag-uulat sa Commission on Audit. Sa pagbabalik tanaw, ang pinag-uusapang pagbili ng fleet of heavy equipments ay plinano noong taong 2018 pa po, na bahagi pa ng unang termino ng ating namayapang punong lungsod, Ernida Reynoso. Bunsod ng kanyang masidhing pagnanais na tunay na pabilisin ang pag-unlad maging sa malalayong barangay ng ating lungsod. Mapitagan ko rin pong ipinababatid na kung ang nasa likod ng investigasyong ito ay mga kalaban sa politika, tahasang ko pong masasabi na ginagawa lamang nila ito upang bahiran ang tapat at malinis kong hangarin na gampanan ang aking sinumpaang tungkulin ng paglingkuran ng aking mga mamamayan sapagkat lubos na mapapatunayan ng mga opisyal na tala ng kagalang-galang na konseho na ang pagbili ng fleet of heavy equipments ay tahasang sinang-ayunan ng lahat ng kasapi nito mula pa sa pagpapatibay noong 2019 hanggang 2022 at 2022 to 2025 Executive Legislative Agenda sa pagpapaloob ng kaukulang gugugulin sa mga annual budget at supplemental budgets para sa taong 2020, 2021, 2022 at 2023 at magpahanggang sa kasalukuyan. Higit pong nakakapagtaka ay kung ang nasa likod nito ay ang mga dati kong kasamahan na kaagapay ko noon sa pagpapasa ng mga kaugnay na resolusyon at ordinansa, pero ngayon naman ay siyang nangunguna sa pagbatikos at pagbibigay ng mga maling impormasyon tungkol sa makabuluhang proyektong ito. Gayunpaman, lubos po ang aking paniniwala at buo ang aking tiwala sa bumubuo ng komitiba ng mababang kapulungan or House of Representatives upang sa huli ay mabigyang liwanag ang mga bagay tungkol dito. Nakahanda po ako at ang mga kasamahan upang sagutin ang mga katanungan tungkol dito sa kanilang paanyaya ngayong linggong ito. Nais kong ipaalam ito sa lahat sapagkat higit kanino man, dapat kayo po ang may tamang impormasyon tungkol dito para hindi na po magkakaroon ng maling impormasyon ang ibang tao sa labas ng ating opisina. Sa inyo pong lahat, ikinagagala ko pong sabihin sa inyo na ang inyong lingkod ay hanggang
handang sumagot kahit sa ang korte sapagkat naniniwala po ako na ang hangarin natin para sa mga proyektong ito ay para sa general welfare ng ating mga constituents at para sa pagpapaunlad ng lungsod ng Tayabas.